So hello guys, this is me again, Janelle's Vlog. So for today's video is tuturuan ko kayo ng mga tips para hindi agad malowbat yung ating mga iPhone. So sa mga iPhone users dyan, so pwede nyo itong i-watch and para malaman nyo yung mga tips kung paano ba gawin para hindi madaling malowbat ang inyong mga iPhone. So, but before that, sa hindi pa nakapag-subscribe dito sa aking YouTube channel, please subscribe na kayo and then huwag kalimutan i-click ang bell button para maging updated kayo sa aking mga pinopost na mga videos about tutorial and about review. And then, huwag din kalimutan na mag-like, comment, and mag-share para malaman din ng iba kung paano ba ang mga step nito. So, let's start guys. Tips para hindi agad malowbat ang battery ng iPhone natin at makatulong para tumagal ang battery lifespan nito. So, gawin lang natin ito guys. So, ang first natin na dapat gawin is i-tap lang natin yung ating settings sa iPhone. So, hahanapin natin, punta tayo sa settings ng ating iPhone. So, click natin itong si settings. Ayan. So, pag nasa settings, nasa loob na tayo ng settings, is hanapin lang natin si Siri. So, ayan, hanapin natin si Siri. So, i-click natin ito, i-tap natin si Siri. So, pagkatapos ay i-scroll natin at pagdating dito sa suggestion, so, i-click natin hanapin natin itong si suggestion. Ayan. So, nakikita nyo guys, may nakalagay dito na suggest apps before searching. So, ito yun. Okay. So, dahil kailangan natin siyang i-turn off. So, itong si suggest apps before searching is kailangan natin siyang i-turn off. Dahil, pag naka-turn on kasi ito is malakas po makadrain ng battery ang mga ito. So, itong mga naka-green dito sa may suggest apps searching is malakas itong nagpapadrain ng iyong iPhone battery. So, since hindi natin siya palaging ginagamit, itong si Siri, or hindi nyo siya ini-open lagi, ang mas mabuting naka-turn off lang ang mga ito. So, ito turn off natin siya guys. Lahat ito guys, kailangan mo siyang i-turn off. Kasi madaling madidrain yung battery mo pag naka-turn on po sila. So, ayan guys, ito yung step 1. And then yung step 2 is sa settings pa rin. Balik tayo dito sa settings. Ayan. So, hanapin natin si accessibility. So, itatap natin si accessibility. Ayan, tap natin siya. Then, pindutin natin itong motion. So, ayan. So, nakikita nyo guys, sa baba ng display and text size, so, nandito si motion. Ayan. At dito sa loob ng motion is kailangan naka-turned off ang mga ito. So, dahil ang reduce motion, ito nasa taas guys, si reduce motion at itong si prefer non-blinking cursor at saka itong dim flashing lights, show vehicle motion cues, autoplay animated image, autoplay video previews, and autoplay message effects ay nagpapadali din ito ng pag-drain ng inyong battery. So, dahil kapag naka-turn off po silang lahat, ay mababawasan ang pag-drain ng battery ng cellphone natin na iPhone. Dahil marireduce po ang motion at yung transition or yung pag-turn on, turn off or pag-slide ng mga application na ginagamit natin. Kaya kailangan natin siyang i-turn off palagi. So, ayan guys, itong reduce motion ko is naka-turn off na po siya.
Ang show vehicle motion cause is naka-turned off. Ang dim flashing lights, turn off na din. Ang prefer non-blinking cursor is naka-turn off na din. So, ang kailangan ko na lang i-turned off ay itong autoplay animated images, and autoplay video previews, and autoplay message effects. So, kailangan natin siyang i-turn off lahat. So, ayan guys, yun po yung step 2. At ngayon is dito naman po tayo sa step 3. So guys, ang step 3 ay swipe lang natin yung screen ng cellphone natin. So, balik tayo sa home. Ayan guys, dito tayo sa pinaka-home. Ayan. So, iswipe lang natin yung cellphone natin at kung makikita mo dito sa may taas, ayan, swipe natin. At kung makikita mo dito sa may taas, dito, ayan guys, click natin yan. So, dito guys, for example, is itong Bluetooth is naka-blue po siya dyan. So, pag naka-blue po yan, tapos ito turn off mo siya dito, is still, nagdi-drain po, nagdi-drain pa rin po yan ng battery. Kasi, kahit naka-turn off na yan dito, kasi dito mo siya ini-off, is doon sa settings is naka-on pa rin yan. So, for example guys, ito turn on ko siya. Ayan, naka-turn on na po yan. Tingnan natin dito sa ating settings. O ayan, di ba naka-turn on itong si Bluetooth. So, balik tayo doon sa ating, dito sa taas slide natin. So, for example, dito ko siya ini-off. Ayan, naka-off na po yan. So, tingnan natin doon sa ating settings. Ayan, di ba nakalagay not connected? Pero, pag tinap mo siya is ayan guys, naka-on pa rin yan. So, still, nakatulong po yan na ma-reduce or madaling ma-drain yung battery nyo. So, kailangan nyo pa rin siyang i-turn on. So, kailangan talaga, advisable talaga guys na, for example, yung Wi-Fi, Bluetooth, yung data, kailangan dito mo talaga siya i-turn off sa settings. Kasi pag doon lang sa swipe na sa taas ng cellphone natin, doon lang tayo nag-turn off is still not connected nga siya. Pero, pagdating dito sa ating settings is naka-on pa rin siya. So, still, nagdi-drain pa din ang battery nyo. O, diba guys? So, ganyan lang po kasimple guys. So, yun po yung 3 steps kung paano ba natin mapanatiling healthy ang ating battery ng ating iPhone. O, diba guys? Kasi ito talagang si iPhone is built-in po yan na battery. So, kailangan panatilihin natin healthy ang ating mga battery ng ating iPhone. Okay guys? So, I hope na nakatulong itong video na ito or makatulong ang video na ito sa inyo na may mga tanong may mga tanong about kung paano ba natin maiiwasan na madaling madrain ang ating iPhone battery.